For a while now, we've been very worried about my sister. The lady that you see talking on TV is not my sister. Mula nang mapatalsik ang kanilang pamilya noong 1986 sa Malacanang, magkasabay na tinahak ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang nakatatandang kapatid na si Senator Amy Marcos ang layuning maibalik ang kanilang pangalan sa tuktok ng politika. Bilang mga lokal na opisyal at kalaunan bilang mambabatas, magkasamang pinatatag ang kanilang impluwensya hanggang sa makamit ang pinakamalaking political comeback, ang pagkapanalo ni Marcos Jr. bilang Pangulo habang si Amy naman ay nasa Senado. Pero paano nga ba nagsimula ang awayan ng magkapatid? Habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumitaw ang bitak sa matagal nilang pagkakaisa, lalo na nang mabasag ang unity ni na Pangulong Bongbong at Vice President Sara Duterte, isang tambalan na minsang inilarawan ni Senator Amy bilang marriage made in heaven. Makilang ulit na itinanggi ng senadora na wala silang alitan ng kanyang kapatid. Ngunit inamin din niyang matagal na silang hindi nag-uusap. Matatanda ang naging daan si dating Pangulong Rodrigo Duterte para mailibing si former President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Bagay na sinabi ni Senator Marcos na tatanawin niyang utang na loob. Subalit ayon sa palasyo, hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Noong mga panahong inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong ng paggamit ng ilegal na droga, tanging ito ang naging sagot ng senadora. Nakakaloka. Yun lang masasabi ko na nakakaloka. Ngunit halos 2 taon matapos ang pahayag ng presidential sister, ay direkta niyang sinabi sa harap ng libu-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo na nananawagan ng transparency sa gitna ng flood control scandal na si Pangulong Marcos Jr. ay addicted to drugs. Isang paratang na tinawag ng Malacanang na desperadong hakbang. At para naman sa pamangkin ng senadora na si Congressman Sandro Marcos, ito ay hindi asal ng totoong kapatid. Hulyo 2022, nabahala si Senator Amy matapos i-veto ni Pangulong Marcos ang panukalang Bulacan Airport City Eco Zone, isang proyektong 740 billion pesos mula kay San Miguel Corporation President Ramon Ang. Para kay Amy, hindi malinaw ang dahilan ng veto at mistulang hindi umano ito na-review ng maayos o may nagagaling-galingan sa administrasyon. Pagsapit ng Disyembre 2022, kahit umano may agam-agam si Amy tungkol sa Maharlika Investment Fund, sinabi nito na dapat tulungan ng Pangulo upang maging matagumpay ang MIF. Pebrero ng kasalukuyang taon, sinabi pa ni Senator Amy na ayaw niyang pumanig sa alinman sa kampo ni na Pangulong Bongbong at Vice President Sara. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin. Noong Marso nang arestohin ng International Criminal Court si dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs. Bilang chair ng Senate Committee on Foreign Relations, nag-imbestiga si Senator Amy at sinabing may glaring violations at walang obligasyon ng Pilipinas na isuko si Duterte sa ICC. Kayo pa rin yung lead sa operation. Yes, We can clearly see na kayo ang pinakamataas. You were the highest ranking member of the PNP in many of the videos. I was directed by the Chief of the Philippine National Police, ma'am. Yes, perhaps our Chief PNP can explain bakit yung CIDG ang naging lead. Samantalang investigasyon ang dapat mission nila. Sa gitna ng re-election campaign ni Senator Marcos bilang bahagi ng alyansa para sa bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos Jr., hindi siya dumalo sa isang campaign event noong Marso 14 dahil hindi raw niya matatanggap ang nangyari kay Duterte. Pagkalipas ng 1 linggo, 2 magkasunod na campaign rally sa Cavite na hindi binanggit ni PBBM ang pangalan ng kanyang ate upang ipakilala ang administration slate. Ayon sa senadora,
Nagalit ang Pangulo dahil sa investigasyon ng kanyang isinulong sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Mayo ng kasalukuyang taon, tahasang sinabi ng senadora na ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Noong Abril 2025, naglabas si Senator Amy ng political ad na may endorsement ni VP Sara gamit ang temang itim bilang simbolo umano na mali ang direksyong tinatahak ng kanyang kapatid. Pagsapit ng Hulyo 2025, muli siyang nagsuot ng itim at sinabing hindi siya dadalo sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bahagi ng kanyang pagtindig kasama ang Duterte Bloc sa Senado. Oktubre 2025, kwestiyon naman ni Senator Amy ang pagkakatalaga kay dating Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang ombudsman. Para kay Senator Amy, disqualified si Remulla dahil sa mga pending administrative at criminal complaints. Ipinunto rin niya na ang appointment ay bahagi umano ng plano para targetin si VP Sara Duterte at kanyang mga kaalyado bago ang 2028. Mula sa magkapatid na minsang naglayong muling ibangon ang kanilang apelyido, ngayon ay malinaw na ang kanilang landas ay magkahiwalay. Ang dating matibay na haligi ng pamilyang politikal ay ngayon nauga ng pampublikong bangayan, magkakasulungat na paninindigan at patuloy na tumitinding hidwaan. Habang papalapit ang bagong taon, nananatiling tanong hanggang saan tutungo ang sibling rivalry na maaaring humubog sa susunod na kabanata ng politika sa Pilipinas. Para sa DZRH Rewind 2025, ito si Elaine Apit ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.